stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Okay, isang mapagpala po at magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Sa pagkakataong ito ay muli na naman tayong papainan lang sa atin pong magiging pag-aaral ngayong hapon dito po sa ating naumpisahan na pagtanggap at pakikisali doon sa challenge ng kapatid na o ng atin pong kaibigan, si Pastor teka, may kumalabit dito sa ating dali ha. Alright, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Samantala kayo po ay patuloy na kaantabay dito po sa programang Ayon sa Kasulatan, Gabay sa Katotohanan. At sa pagkakataon po ito, katulad ng ating naipaglingkod at nabanggit, tayo po ay dadako sa isang pag-aaral na pagtanggap, bagamat hindi tayo kasama sa China Challenge, pero isa tayo sa tumugon. Kaya tayo nakikisaling pusa dito po sa verse by verse challenge ng atin pong butihin na kapatid, ang kaibigan natin na gwapong-gwapo, si Pastor Alexander Santos. Ayan, at maganda itong pa-challenge niya, at least tayo ay makakapaglahad rin ng mga katotohanan na ating pong nakita sa banal na kasulatan. Kasi wala naman talagang ibang makakapagturo ng tunay na kahulugan at kung anong mga aral na dapat nating makuha sa mga talata ng banal na kasulatan, kundi ang bayan mismo ng ating pong Panginoong Diyos. At isang pagkakataon na tayo po ay maglalahad ng mga katotohanang ipinagkatiwala sa atin ng atin pong Panginoong Diyos. Kaya ngayon pong hapon ay abot-abot ang ating pasasalamat sa atin pong mga kaibigan na patuloy na umaantabay sa atin. Unang-una na riyan ay sinashout out natin at
pinasasalamatan ang napaka-suporta po ninyong ginagawa sa programang ito ng ayon sa kasulatan at maging sa iba't ibang programa ng Bayan ng Diyos. Ano po? Yan, shout out kay kapatid na Ed Winex. Shout out din po Elmer Cipriano, magandang hapon. Ganun din po kay Reflect Lam Sianra. Binabati rin natin kapatid na Franny Tabangay. Mapagpalang hapon po sa inyo, kapatid na Franny Tabangay at sa inyong pamilya. Ganun din kay kapatid na Edel Katibog, shout out po sa inyo. Ang atin pong mahusay na kaibigang apologist, kapatid na Hefty John Oreta, shout out po sa inyo. Boton, maraming salamat po sa inyong pag-antabay. June Tafalya, yan, shout out po sa inyo. Ganon din kaya sino pa ba to? Kay John Paul Tanyo, yan, shout out po. At binabati rin natin kapatid na Roy Comendador, yan, si Renan, shout out. At syempre hindi mawala sa ating pagbati ang atin pong napakasipag at very supportive na may bahay, ang aking masarap na magluto, ano, may bahay, Sister Yelen Camacho, at ang aking pong napakagandang iha, yan, si Alexis Camacho. Yan, shout out po sa inyong lahat. Binabati ko rin po ang aking pong atin pong mga nawala. Hanapin ulit natin. Kasi ang bilis nilang mawala. Anyway, binabati muna natin ang buong De Los Reyes family. Yeah, shout out po sa lahat ng De Los Reyes, mula kay Daddy Pablo De Los Reyes, kay Ma'am Elena, Sister Sharon, Ate Kyle, Ate Amber, at sa lahat ng De Los Reyes family. Yan. Binabati ko rin si Ate Elizabeth Estrada. Yan, dyan po sa San Carlos, Pangasinan. Ano po, shout out po sa inyo, ate. At soon makapasyal ulit po kami riyan. Okay. Okay, wala pa akong tingnan ko muna rito mga kapatid. Okay, sa YouTube muna tayo. Tingnan natin, baka merong nakaantabay sa YouTube. Okay, kung wala pa mga kapatid ay pansamantala ay pakishare po itong ating isinasagawang video program, no? Itong ating live, para marami pa ang makinabang dito po sa ating studying the Book of Romans. Yan, verse by verse, challenge by Pastor Alexander Santos. Dito lamang po sa Ayon sa Kasulatan. Binabati rin natin kapatid na Noli Abelong. Yan, shout out po sa inyo. Ayan na, lumitaw ng ating gwapong Alexander Santos. Watching from Los Angeles. Ayan kay Eric M. Salif. Yan, shout out po sa inyo. At kay Chin Chan Chai Choi Cham. Galing ng pangalan mo, kapatid. Ayan po, nasa comment section po ang ating pong kapatid na Chin Chan Chai Choi Cham. Ayan, shout out sa inyo, kapatid na Chin Chan Chai Choi. Yan, shout out po sa inyo. Okay. Napasaya ako ng pangalan ng kapatid. Ang hirap big kasi, nakakautal, nakakabulol yan. At Kim Navarro, shout out po sa inyo, kapatid na Kim Navarro. Kaya Maiji, paano ba binibigkas dyan? Maiji Taime P. Mugs. Yan, shout out po sa inyo riyan. At mapagpalang hapon. Alright, so ngayon ay dadako tayo sa ating pong patuloy na ipinaglilingkod. Yan. At naputol po tayo doon sa chapter 1 verse 5 ng Roma. Yan, no? Teka i-set natin yung atin pong
Okay, set natin yung ating slides. Saan na ba yun? Nagamit natin yung kahapon ha. I-open ko lang po bago tayo magdaos ng panalangin, ano? Yan yung studying the book of Romans. Nasa chapter 1 verse 5 po tayo, natapos kahapon, ano? Ito po yung verse by verse challenge ng atin pong Pastor Alexander Santos. At sana yung mga kaibigan natin ay makilahok din dito sa pa-challenge na ito, no? Kasi maganda ito, mga kapatid, ano, mailalahad po ninyo dito yung inyong inyong pananaw tungkol po dito sa Book of Romans. At dalawang dalawang book ito na pa-challenge, no? Yung Book of Romans at saka yung Acts. Okay, tayo mabagal nandito pa lang tayo sa Book of Romans. Okay, so anyway, tayo muna ay pansamantalang manalangin at talakayin natin ito. Ano man po ang inyong saloobin, questions, karagdagan, susog, yan, i-post nyo lamang po yan at akin pong babasahin. Okay, so sapagkat hindi lamang ako salimpusa, kayo ay kasali sa salimpusa program. Okay, so let us pray, mga kapatid. Pansamantala tayo muna ay dumako sa ating pong panalangin. Dakila po't makapangyarihan namin Ama, muli namin tinatagubilin sa inyo ang aming magigisang usapan ngayon sa ilalim po ng inyo pong pangalan. Hangad po namin na kayo po ang aming maluwalhati, kayo po ang aming maparangalan sa gagawin naming pag-aaralang ito. At ang kapayapaan na nagmumula sa inyo, ang siyang maranasan ng bawat isa mula sa programang ito ng ayon sa kasulatan hanggang sa mapapaabutan ng pag-aaral na ito. Binabalik namin Ama ang aming pong pagluwalhati, ang aming papuri lakip, ang aming pong kahilingan, pagsusumamo, patawarin po kami sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Dinadalangin po namin ito sa inyo Ama sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Alright, katulad ng atin pong nabanggit, tayo po ay naputol doon sa kasi noong una nating bahagi ay binigyan natin ng introduction yung buhay ni Apostol Pablo. Bakit natin binigyan ito ng background? Upang malaman ng mga tao na ang sumulat ng aklat ng Roma ay hindi basta lamang sumulat at inilakip sa Biblia, kundi siya ay itinalaga, tinawag ng ating Panginoon Diyos sa gawaing pagka-apostol. At nakita natin sa ating pag-aaral na isa sa kanyang ministeryo ay ang pagtibayin ang mga kapatid sa pananampalataya kay Kristo at lumago sila sa pagkakilala sa atin pong Panginoon. Ito po ay ginagawa niya hindi lamang sa kanyang mga iglesyang mismong itinatag, kundi maging doon sa mga iglesyang hindi niya itinatag at maging sa mga partikular na mga taong nabanggit doon sa ating unang pag-aaral. At dito makikita rin natin na isa sa mga layunin ni Apostol Pablo ay upang makita ng kanyang mga mambabasa sa kanyang mga sinulatan kung ano po ang nais ng Diyos na malaman ng mga tao ayon sa kalooban ng ating Panginoon, at kung ano ang panukala ng Diyos sa mga tao upang makamit nila ang buhay na walang kapara. At bilang sa pagpapatuloy ng ating ginagawang pag-aaral, muli nating balikan ang aklat ng Roma sa Kapitulo 1, talata ay 5. Ganito ho ang ating mababasa buhat sa talatang ito.
Nasa pamamagitan niya'y tinanggap namin ang biyaya at pagka-apostol, sabi ng ating Apostol Pablo na sumulat ng Aklat ng Roma. Nasa pamamagitan niya'y tinanggap namin ang biyaya at pagka-apostol sa pagtalima, sa pananampalataya, sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Kahapon, nung nakaraan ay binigyan natin ng pansin yung unang bahagi ng Kapitulo 1, talatang 5, na sa pamamagitan niya'y tinanggap namin ang biyaya at pagka-apostol. Sa mga talatang ito ay sinasabi ni Apostol Pablo at tinitiyak niya na ang Panginoong Hesukristo ay tunay na nabuhay mula sa mga patay, sapagkat mismong ang ating Panginoong Hesus ang kanyang nakausap, ang kanyang nakadaupang palad doon po sa lugar sa daang patungo sa Damasco. Ito ang dahilan kung bakit nababanggit ng ating apostol na sa pamamagitan niya ng ating Panginoon Jesucristo, tinanggap namin isang pananalitang tiyak na siya'y itinalaga at tinawag ng ating Panginoon alinsunod sa kahabagan, sa kabutihang loob o sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, at siya'y naitalaga sa gampaning pagka-apostol. Yan. Kaya hindi tayo magtataka na sa tuwing susulat si Apostol Pablo sa kanyang mga patiunang pananalita ay lagi niyang binabati, ay lagi niyang binabanggit na siya po ay apostol ng ating Panginoon. Yeah. At dito nga ay marami tayong mga aral na nakikita o nakita kung paano si Apostol Pablo ay tinawag ng ating Panginoon sa gampaning pagka-apostol. Tayo naman bilang bahagi ng tunay na iglesia ay tinawag din ng ating Panginoong Diyos sa iba't iba nating mga gampanin. Sa aklat ng Epeso, nababanggit doon ang Diyos ay nagtalaga ng mga pastor, ebanghelista, at marami pang iba. Ang Diyos ay nagtatalaga sa kanyang iglesia sa gampaning ipinagkakatawag sa kanila. At tulad ni Apostol Pablo, nang siya itinalaga sa gampaning ipinagkatawag sa kanya sa pagiging apostol, ang gampaning ito ay kanyang tunay na masayang ginampanan. Sukdulang ang kanyang buhay ay malagay sa peligro. Tayo man din ay tinawag ng ating Panginoon, at masarap na ang larawan ni Apostol Pablo sa kanyang kasipagan sa paglilingkod ay maging larawan din ng kanya pong bayan sa panahong ito. Tulad ng pagkatawag sa kanya, tayo rin ay tinawag ng Diyos sa iba't iba nating mga tungkulin. Nais ng Diyos na ang ipinagkatawag sa atin ay gamitin natin sa pagmiministeryo. Ang tungkuling nasa balikat natin ay isang biyaya na ang Diyos ang nagbigay. Ito'y isang pribilehiyo. Ito po ay isang regalo. At ang regalo o pribilehiyong ito na tinanggap natin mula sa Panginoon, mula sa kanyang pagkatawag, ay hindi dapat ginagamit sa kayabangan, mga kapatid. Kundi ito'y ginagamit sa pagpapatutuo, sa paghahayag ng kalooban ng ating Panginoon. At ang pagkakatawag sa atin hindi dapat bunga ng politika sa loob ng pananampalataya. Maraming naitatalaga
Napapansin natin sa iba't ibang mga iglesia na naglipana ngayon, maraming naitalaga sa gampaning pagpapastor, at kaya sila nailagay sa gampaning pagpapastor ay dahil sa marami silang kaalyado, marami silang kakilala, palakasan system, isang uri ng pamumulitika. Hindi ito ang nais ng ating Panginoong Diyos. Ang pagkatawag sa atin, hindi dapat bunga ng pamumulitika sa iglesia. Ang pagkatawag sa ang pagbibigay ng tungkulin sa ating mga balikat ay gampaning tinatanggap natin sa Panginoon, hindi dahil sa palakasan system. Kaya mapapansin ninyo, kung minsan, maraming nag-aaral ng theology, pero hindi naman sila tinawag sa gawaing pagmiministeryo. Pero ginagamit nila ito para sila ay kumita ng malaki. Ginagamit ng iba ang pag-aaral ng teolohiya para maging pastor, hindi sa dahilang gusto nilang maging pastor, kundi dahil gusto talaga nilang kumita ng pera. Kaya kuminsan may punto rin siya Pastor Alexander Santos may mga iglesia talaga pera-pera lang din ang galawan ng mga pastor May katotohanan din kung minsan hindi ba? Kaya ang pagkatawag ng ating Panginoon sa gawaing anumang itinatalaga sa atin, dapat gawin natin sa anyo ng pagkatawag ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi sa pansarili nating kagustuhan, kundi sa kagustuhan mismo ng ating Panginoong Diyos. Ang ilan pa riyan, nang sila ay naitalaga sa mga gampanin, abot-abot na ang pagmamalaki sa sarili. Bakit? Nasa posisyon Pero si Apostol Pablo, hindi ganito. Hindi ba? Nang siya italaga ng ating Panginoon, hindi niya ginamit ang kanyang posisyon para ipagyabang sa mga kapatid, kundi ginagamit niya ito bilang pagpapatotoo na siya tinawag na maging apostol, at ginagamit niya ito sa ikapagpapalago at ikapagpapatibay ng iglesyang itinatag ng ating Panginoong Diyos. Kaya payo natin doon sa iba't ibang mga iglesia, kung kayo man ay talagang natawag ng ating Panginoon sa gawain kung saan kayo nakatalaga, huwag ninyong gamitin ang inyong posisyon para ipagyabang, ipagmalaki, o kaya'y yurakan ang mga maliliit na kapatid. Gamitin ninyo ang inyong posisyon o pinagkatawag sa inyo ng ating Panginoon kung kayo talaga'y tinawag nang naayon sa banal na panukala at pag-ibig ng ating Panginoon. Gampanan ninyo hindi sa sarili ninyong kakayanan o kahusayan. Gampanan ninyo ang inyong mga tungkulin alinsunod sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, tulad ng napakagandang karakter ni Apostol Pablo. Kaya doon sa talata na atin pong binasa, maganda pagkakahanay ni Apostol Pablo. Nasa pamamagitan niya'y tinanggap namin ang biyaya at pagka-apostol.
Hindi siya tumayo bilang apostol nang wala lang, kundi tumayo siya sa pagka-apostol dahil sa siya'y itinalaga ng ating Panginoon mula sa kagandahang loob ng Diyos, mula sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. At ito rin ang dapat na maging karakter ng bawat isa sa atin. Ngayon, isang mahalagang bagay pa ang nais ko makita. Buhat dito sa Kapitulo 1, talatang 5 ng Roma, sa ikalawang bahagi, pagkatapos na banggitin ni Apostol Pablo na tinanggap nila ang biyaya at pagka-apostol. Sa layunin, na ang wika rito ay sa pagtalima sa pananampalataya. Sa ibang bersyon ng banal na kasulatan ay mababanggit ninyo buhat sa ang bagong ang Biblia na sa pamamagitan niya'y tinanggap namin ang biyaya at pagka-apostol sa pagtalima sa pananampalataya. Oh. Teka, maganda sipiin natin, no? Para eksakto yung ating mababanggit, ha? O, kunin natin yung ang bagong ang Biblia. Itatype ko rito, pagkatapos ay ipa-plus ko naman, ano? Kasi maganda itong talatang ito, eh. Yan, ng Roma 1:5. Roma 1:5. Yan. Aha. Roma 1:5. Okay, ang bagong ang Biblia. O kung kayo merong mga hawak na ano dyan, pwede niyo akong subaybayan, ha? Ayan. Okay, alam, ayan, gusto ko kasing ma-plus, ano? Yan. Alright, plus natin. Yan, ang bagong ang Biblia. Ano sabi? Sa pamamagitan niya'y tumanggap kami ng biyaya at pagka-apostol para sa pagsunod sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Ano ang wika sa atin? Tinawag sila ng ating Panginoon o tumanggap sila sa gawaing pagka-apostol, ang Apostol Pablo, para ang mga tao na wala pa sa pananampalataya, na mayroong ibang sinusunod na paniniwala, ay madalan niya sa pananampalataya para sa pagsunod sa pananampalataya. Ano ang simpleng kahulugan ng terminong para sa pagsunod sa pananampalataya? Simple lang po, mga kapatid. Para yakapin nila ang pananampalataya na ipinakikilala ni Apostol. Para mahikayat sila sa pananampalatayang ipinapangaral ni Apostol Pablo. Yan lamang po, kasimple, mga kapatid. Ang ibig sabihin para sa pagsunod sa pananampalataya. Yung pananampalatayang ipapakilala ni Apostol Pablo, dito niya nais pasunurin ang mga wala pa sa tunay na pananampalataya doon sa Roma na kanyang sinusulatan. At siyempre, sa loob ng pananampalatayang ipinangangaral ni Apostol Pablo, kung ano ang salansan ng mga hanay ng mga doktrinang itinataguyod sa loob ng pananampalataya na gusto ni Apostol Pablo na yakapin ng mga tao
dapat lahat yon ay tatalimahin din ng mga susunod sa pananampalataya. Ganun po yan, mga kapatid, ha? Bagamat ang pananampalataya ay hindi natin nakikita ng pisikal, pero by spiritual sense, ito po ay nakikita natin sa pamamagitan ng ating pagsunod sa pananampalataya, at ang nag-uusap dito ay ang ating puso at ang damdamin ng ating Panginoong Diyos. Anumang maging replika ng ating pananampalataya, hindi natin ito ginagawa upang tayo'y makita lamang ng mga tao at masabing tayo'y Kristiyano. Anumang replika na ating nagagawa sa loob ng pananampalataya ay huwag isipin ng sinuman na ito'y dapat nating gawin para maipagmalaki nating tayo'y mga mananampalataya. Hindi po. Anumang nakikita sa atin na mga mananampalataya, yan ay refleksyon lamang ng pagkatawag sa atin ng Panginoon. At lumalabas yan instantly, kusa, hindi pagbabalat kayo. Yan ay nakikita bilang resulta, bilang bunga, hindi para may pagmayabang o may pagmalaki. Yan po ay nakikita bilang resulta ng ating pagsuko sa ating Panginoon. Kaya pagdating sa usaping pananampalataya, ang pagsunod natin sa kautusan, ang pangangaral ng Ebanghelyo, ano pa, at marami pang iba, ay resulta lamang ng ating tinanggap na pananampalataya, resulta lamang ng ating pagsunod kay Kristo. Kaya kung minsan nakakalungkot, palibhasa, maraming tao rin ang sumusunod, maraming tao rin ang may pananampalataya, kaya lang sa kabila nito, puro namang kayabangan ang nakikita natin sa kanilang mga ginagawa sa pananalita, puro kayabangan. Ito ba ang tunay na pananampalataya? Hindi po. Kapag niyakap natin ang pananampalataya, dapat yung mga makikita sa atin, replika na lamang. O bunga na lamang. Kusang lumalabas. Kung makita man ito ng iba, bilang pagpapatotoo, hindi bilang pagbabalat kayo. Yan, no? At sana maliwanag yan, mga kaibigan, ha? Mga kapatid, ha? Diba masarap na yung nakikita sa atin, resulta ng ating pananampalataya, resulta ng ating pagyakap sa tunay na pananampalataya, nang walang pagbabalat kayo, kundi likas na lumalabas sa atin. Kaya yung sinasabi ni Apostol Santiago dito sa 2:17 ng Santiago, nang wikay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Ito po ay eksplikasyon ni Santiago. Hindi para puwersahin ang mga tao na ipakita ang kanilang gawa, kundi sinasabi ito ni Apostol Pablo, gusto niyang ipakita at iparealize na yung pananampalataya
nagre-replika ito ng mabuting gawa. Sapagkat yung pananampalatayang walang resulta, walang bunga, ito anyay patay sa kanyang sarili. Yung iba naman, iba ang unawa rito. Kailangan makita yung gawa. Kasi pag hindi nakikitang gumagawa ang isang tao, patay. Parang lumalabas tuloy, iba sa gustong sabihin ni Santiago. Ipinapakita lamang dito na yung pananampalatayang walang resulta, yung pananampalatayang walang replika ng pananampalatayang ipinagkatawag sa kanya, patay sa kanyang sarili. Ito ay hindi nakikita upang maging pamantayan na siya'y may pananampalataya. Lagi nating tatandaan yan, mga kapatid. Yung nakikita sa atin, resulta, at hindi pagbabalat kayo. Kusang lumalabas. Resulta nga di ba? Yan ang bunga ng ating pananampalataya. Kung dati ikaw magnanakaw, ngayong na kay Kristo ka na, hindi ka na magnanakaw. At hindi mo ipinagmamayabang na hindi ka na ngayon nagnanakaw. Hindi yon. Kung nakikita nila na ikaw ay hindi nagnanakaw, resulta yon ng ipinagkatawag sa ating pananampalataya. Yun ang replika. Yun ang result. Yan. Sana nasusundan nyo yung aking sinasabi. Bakit? Sabi ng Santiago 2:22. Yan. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang magawa. At sa pamamagitan ng magawa, nagiging sakdal ang pananampalataya. Ito'y isang kaisipan upang ipakita sa aklat ng Santiago na yung pananampalataya kasama yung mga resulta, kasama yung mga pagbabagong nagaganap sa buhay ng isang tao. At yung nakikita nila na pagbabago ng isang tao na dati magnanakaw, ngayon hindi na, yun ngayon ang nakikita ng mga tao bilang resulta. Kaya yung pananampalataya gumagawang kalakip ng kanyang magawa. Hindi bilang maipagmayabang, kundi ito'y nakikita bilang replika at pagpapatotoo. Ganyan po yan, mga kapatid. Sa iba't ibang mga diskusyon, lagi nating nakikita yung ibang mga mananampalataya, di ba? Ikaw ba, Anya? Halimbawa na kayo, nababanggit natin. Hanggang ngayon, ikaw yung magnanakaw di ibig sabihin, wala sa'yo tunay na pananampalataya. Kasi magnanakaw ka Yung mga ganyang sistema, mga kapatid, sa pananaw ng tao, kung minsan, sa paningin ng tao, hinahanap ito. Pero pagdating sa Diyos, yung mga pagsunod natin sa kautusan, pagsunod natin sa pinagkatawag na pananampalataya, anumang umiiral na batas sa loob nito, ginagawa natin ito hindi para maging kayabangan o pagbabalat kayo, kundi bilang resulta ng pagkatawag sa atin at pagbabago ng Diyos sa ating buhay alinsunod sa kanyang biyaya. At maging yung pagsunod natin hindi dahil sa ating sariling kakayanan, kundi ito pa rin
ay buhat sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Wala tayong maipagmamayabang kailanman. Sana po nasusundan ninyo yung ibig kong sabihin, mga kapatid. Kaya masarap pag-aralan itong aklat ng Roma eh. Ngayon, ano pa ang layunin ng pagkatawag ng Diyos kay Apostol Pablo doon sa pagsunod sa pananampalataya? Bakit kinakailangan pasunurin ng Diyos ang tao sa pananampalataya? At sino-sino ang pasusunurin ng Diyos sa pananampalataya? Dito mga kapatid, masisira dito ang tulip doctrines. Bakit masisira? Sabi ng talata ganito i-plus natin. Ito sabi ng talata nasa pamamagitan niya tinanggap namin ang biyaya at pagkaapostol at sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa. Masisira dito yung pananampalatayang tulip. Bakit masisira? Sabi rito ito'y gaganapin yung paghihikayat para yakapin yung pananampalataya ni Apostol Pablo. Sabi rito, para sa lahat ng mga bansa, di ba? Pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa. Ang layunin ng pagkatawag ni Apostol Pablo upang pasunurin ang mga taong wala pa sa tunay na pananampalataya doon sa pananampalatayang sinasampalatayanan ni Apostol Pablo. Para kanino? Sa mga selektado bang mga tao? Hindi po. Para sa lahat ng mga bansa, sino man siya, ano man siya, para sa kanya ang panawagan para tumalima sa pananampalataya. Sa panahon ni Apostol Pablo, nung kanyang isinusulat ito sa mga taga-Roma, alam ni Apostol Pablo na may sariling pananampalataya ang mga taga-Roma. Halimbawa, meron silang kinikilalang mga Diyos-Diyosan, di ba? Tulad halimbawa ni Jupiter. Sa mga Greeks naman, si Zeus, ang katumbas nung Roman name na Jupiter, di ba? Si Zeus. Para sa kanila, itong si Jupiter ay hari ito ng mga Diyos. O Diyos ito ng kalangitan at Diyos din ito ng kulog, di ba? Ganun si Jupiter o si Zeus sa Greek. Ano pa? Nang nabubuhay si Apostol Pablo, samantalang isinusulat niya ang aklat ng Roma, kung bakit gusto niyang akayin ang tao na tumalima sa kanyang pananampalataya para yung paniniwala nila kay Jupiter mabago. Sa halip na si Jupiter ang kilalanin niyang hari ng mga Diyos, ang dapat nilang kilalanin na hari ng mga Diyos-Diyosan walang iba kundi ang tunay na Diyos na kanyang sinasampalatayanan. Marami silang Diyos-Diyosan nung araw, di ba? Si Juno ng Diyos-Diyosan ng mga Romano. Ang katumbas niyan sa Greek si Hera. Di ba? Yang si Juno, yan naman yung reyna ng mga Diyos naman yan. Yan yung Diyos-Diyosan ng pag-aasawa. Yan yung mga maling pananampalataya
o paniniwala na umiiral dun sa Roma, samantalang sinusulat ni Apostol Pablo yung aklat ng Roma. Yung paniniwala nila kay Mars. Sino ito si Mars? Ito yung Diyos ng digmaan. Sa mga Greeks naman, ito naman si Ares. Marami silang mga kinikilalang Diyos nung araw, di ba? Ano pa? Si Pluto. Yung Diyosan nilang si Pluto. Sa mga Grego naman, si Pluto ay si Hades. Yung Diyos ng underworld. O yung Diyos ng kamatayan. Si Bacchus, isa pang Diyos ng mga Romano. Ang katumbas niyan sa mga Grego si sino ba yan? Si Dionysus. Yan. Ano ba ito si Bacchus? Ano ba ito si Dionysus? Sila yung Diyos ng kasiyahan. Diyos ng alak. Di ba? Yan yung mga naglipa ng mga pananampalataya sa panahon ni Apostol Pablo. Kaya ang gusto ni Apostol Pablo, ang mga ito na nasa maling pananampalataya ay mapasunod niya sa pananampalataya na kanyang ipinangangaral. O tumalima sila sa pananampalatayang mayroon si Apostol Pablo. Yan. Yan po yung ibig sabihin ng pagtalima sa pananampalataya. Para kanino? Sa lahat ng bansa. Sa lahat ng mga bansa. Hindi lamang partikular sa mga taga-Roma ang sinusulat niya ito. Kasi siya ang may sabi. Di ba? Ano sabi niya? Ito, ulitin natin. Nasa pamamagitan niya tinanggap namin ang biyaya at pagkaapostol sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Kahit na ang sulat na ito ay ginawa niya para sa mga taga-Roma, pero ang replika o ang dapat abutin para sa lahat ng mga bansa. Yan. Parang sa panahon natin. Halos ganun din, kapareho din. Maraming tao sa paligid natin, iba pananampalataya, lihis sa aral ng Biblia, lihis sa aral ng Diyos, sa standard na aral ng Diyos. Ang layo ng pagkakaiba. Bakit tayo mga Adventista nagpapatotoo, nangangaral sa iba't ibang mga platform? Kasi nais din natin, katulad ni Apostol Pablo, pasunurin din ang mga tao sa pananampalatayang totoo. Gusto rin natin na sila'y tumalima sa pananampalataya na tunay. Kita ninyo, maraming mga tao ngayon, maraming mga mananampalataya ngayon. Tulad rin halos ng karakter ng mga huwad na mananampalataya sa panahon ni Apostol Pablo. Maraming tao noon ayaw sumunod sa 10 utos. Di ba ganun din ngayon? Marami ring ayaw sumunod sa 10 utos. Kaya pinapangaral natin na talimahin nila ang pananampalataya. Kung dati-rati ayaw nila sumunod, pasunurin natin sa pamagitan ng biyaya ni Kristo ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ngayon, sasabihin ng ilan, wala na ika yan. Ang 10 Commandments para lang sa Israel. Ang 10 Commandments para lang sa mga makasalanan. Ang 10 Commandments para lang sa mga isinumpa. Ano pa mga sinasabi nila? Ang 10 Commandments, etc., etc., hindi na dapat sundin kasi inamyendahan na yan. May nalalaman pang pag-aamyenda. Yung iba naman, wala ng 10 Commandments, ipinako na yan sa krus, hindi na dapat sundin. Ang dami na lang naiisip, nalihis sa panukala ng ating Panginoong Diyos. Kaya hindi tayo napapagod na ipangaral ang Ebanghelyo.
Hindi tayo napapagod na pasunurin ang tao sa pananampalataya. Nais nating patalimahin sila sa pananampalataya. Yung pananampalatayang totoo. Si Apostol Pablo, hindi kumakain ng karumal-dumal. Kasama yun sa kanyang ipangangaral. Kasama yun sa tatanggapin ng taong tatalima sa pananampalataya. Ngayon marami rin ganyan di ba? Ano na masasabihin ng mga ito? Nilinis na ika yan ng ating Panginoong Diyos. Tapos sisitasin yung gawa Gs, sisitasin yung Marcos 7, at marami pang mga talata. Yung iba ginagamit pa yung Roma 14, dadaanan din natin yan. Makikita nyo yung Roma 14, hindi yan nagsasabi na dapat na pwede nang kainin yung makarumal-dumal na binabanggit sa Levitico 11 at Deuteronomy 14. Bakit hindi tayo nangihinawa na sabihin sa kanila at paalalahanan sila na huwag silang kakain ng mga karumal-dumal na binabanggit mula pa sa aklat ng Heneses hanggang sa Apokalipsis? Bakit? Kasi gusto natin na tinawag ng ating Panginoong Diyos sa gawaing pangangaral. Gusto natin pasunurin sila, patalimahin sila sa pananampalataya katulad ni Apostol Pablo. Bagamat sila'y nagagalit sa atin, bagamat sila'y panay ang batikos, panay hanap ng butas, panay paglulubid ng buhangin, panay paninira, hindi tayo nagsasawa, hindi tayo napapagod na ipangaral ang mabuting balita. Bakit? Mahal natin sila Ito yung karakter na tinanggap natin sa ating Panginoon. Gumagawa tayo ng pangangaral na ito dahil mahal natin sila at gusto natin silang patalimahin sa pananampalataya na totoo. Gusto natin silang makasama doon sa piling ng Ama na mayroong buhay na walang kapara, mayroong buhay na walang katapusan. Yung malasap nila, yung tunay na pangako. Ito dahilan kung bakit hindi tayo naampat sa pangangaral ng Ebanghelyo. Tulad ni Apostol Pablo. Kung paanong gusto niya sa panahon niya na yung mga nasa maling pananampalataya ay maakay niya, mapasunod, mapatalima sa pananampalataya, sa ganoon ding paraan, yun din ang ating nais sa panahon ngayon. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Ngayon, balikan natin yung binabanggit natin kanina. Bakit masisira dito yung doktrina ng tulip? Lalo na yung unconditional election, pati yung limited atonement nila, masisira dito. Sabi ng Apostol Pablo na gusto niyang pasunurin sa pananampalataya o patalimahin sa pananampalataya. Para kanino? Para sa mga selected ba? Hindi. Para sa lahat ng mga bansa. Kaya hindi totoo, mga kaibigan, mga kapatid, na ang Diyos may mga pinili ng mga tao sa kalipunpunan ng mga tao na bago pa ipinanganak o bago pa ipanganak ang isang tao, pinili na ng Diyos ang ilan sa kanila. Pinili na ng Diyos para sa kaligtasan at ang ilan pinili na ng Diyos para doon sa impyerno. Hindi totoo yun. Yan ang doktrinang wala sa Biblia. Doktrina yan ng dyablo. Bakit masisira ang tulip? Meron na palang mga pinili. Bakit ipangangaral pa na patalimahin ang tao sa lahat ng mga bansa? Dapat wala nang pangangaral sa ibang bansa.
Hindi na sana loloobin ni Apostol Pablo na yung mga taong wala sa pananampalataya o yung mga tao sa panahon ng Aklat ng Roma ay akayin niya o patalimahin niya sa pananampalataya. Hindi na dapat niya ipangangaral yun. Bakit? Pinili na ng Diyos Para saan pa yung pangangaral mo, yung pagpapatalima mo sa pananampalataya sa lahat ng bansa kung may mga pinili na pala ang Diyos? Magiging useless yun, mga kapatid. Di ba? Biruin mo bago ka pa ipanganak. Halimbawa, kambal lang ipinanganak. Yung isa, pinili na ng Diyos para sa buhay na walang hanggan. Tapos yung kakambal mo, ipinili ng Diyos para para mapunta doon sa dagat-dagatang apoy. Para sa papangangaral, meron na palang pinili. Nakukuha nyo ba, mga kapatid? Kaya masisira dito Pagkatapos ano pa sinasabi nila diyan sa tulip na yan. Controversial yan Hanggang ngayon marami pa ring mga tiwali na naniniwala diyan sa doktrinang yan. Hindi naman yan doktrinang sa Diyos bakit natin sinasabi ito? Gusto natin silang maialis sa maling paniniwalang yan at patalimahin natin sa tunay na pananampalataya. Biruin mo, meron na palang pinili ang Diyos para sa buhay na walang hanggan, tapos may pinili na pala para magdusa doon sa dagat-dagatang apoy, tapos ipangangaral pa ibanghelyo. Walang saysay pangangaral ng ebanghelyo kung may pinili na. Di ba? Pangaral ka ng pangaral sa lahat ng bansa. Tapos yung napapangaralan mo, tumanggap ng pabalita ngayon, tinanggap yung pananampalatayang gusto mo. Tumalima sila sa pananampalataya. Ngayon, itong mga nagsitalima na ito, yung pala, pinili na pala mga ito para sa dagat-dagatang apoy. Di useless. Di ba? Kasi yan yung doktrina ng unconditional election at saka limited atonement Kahit tinanggap mo si Kristo, basta't ikaw itinalaga na, pinili ka na para magdusa sa impyerno, magdudusa ka sa impyerno. At yun namang pinili ng Diyos para sa kaligtasan, kahit na ikaw maging mamamatay tao, etc., sumama ka ng sumama, kahit na hindi mo patanggapin si Kristo, basta't ikaw'y pinili ng Diyos sa buhay na walang hanggan, may buhay na walang hanggang ka. Tingnan mo yung mga turo niyan. Lihis sa Aklat ng Roma. Kaya maganda tong challenge ni Pastor Alexander sagasa dito masasagasaan pati ang unconditional election tsaka limited atonement. Masisira yan dito. Lalabas na pinagkawing-kawing lang na doktrina yan. Lalabas na yung doktrina na yan, pinaglulubid-lubid lang na buhangin. Walang tibay yan. Ito matibay, sinasabi ni Apostol Pablo. Sipatin nga ulit natin, sinasabi ni Apostol Pablo. Ayan, sa pagtalima, sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa. Sa lahat ng mga bansa. Bakit gusto niyang patalimahin sa pananampalataya ang lahat ng bansa? Kasi ang sabi ng ating Panginoon ganito, sisipa tayo ganito talata ang sabi, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Yun ang dahilan kung bakit sinasabi ni Apostol Pablo na yung mga tao maakay niya, madala niya, mapasunod niya, mapatalima niya sa pananampalataya, sapagkat ang ibig ng Diyos, lahat ng tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Kaya niya ito gustong malaman ng mga bansa. Pili lang bang mga tao? Hindi.
na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas. Di naman sinabing siyang may ibig na yung kanyang mga pinili, mga ligtas. Hindi sinabi ng Timoteo na siyang may ibig na ang lahat ng mga taong pinili sa kaligtasan ay maligtas. Pangit naman kapag ganun ang pagkakahanay, pinili ni. Bakit paaaralan? Bakit mo hihikayatin? Kahit na anong gawin nun, pinili na sa buhay na wala hanggan yun. Kung totoo yung doktrina na yon, aralan mo matyat sa hindi, sumunod man niya sa pananampalataya at sa hindi, tanggapin man niya si Kristo sa hindi, wala siyang magagawa basta't siya'y pinili ng Diyos sa buhay na wala hanggan. Ligtas na yan. At yung mga tao na pinili ng Diyos para magdusa sa dagat-dagatang apoy, kahit na yun manampalataya kay Kristo, kahit na yun ay magpakabanal buong buhay niya, wala ring silbi yun. Bakit? Pinili na di ba sirang-sira dito sa aklat ng Roma? Maling doktrina yan. Kaya yung may mga daladalang doktrina niyan, magbago na kayo, mga kaibigan ko. Iwanan na ninyo, mali ninyo pananampalataya, may patulip-tulip pa kayong nalalaman Sabi rito, ang gusto ng Diyos, lahat ng mga tao'y mga ligtas. Lahat ng mga tao'y makaalam ng katotohanan. Di ba? Kaya nga sa Roma 1:5, ang liwanag Ano sabi ng Apostol Pablo? Sa pamamagitan niya tinanggap namin ang biyaya at pagkaapostol sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa. Hindi rin sinabi sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga pinili. O sa lahat ng mga pinili na ng Diyos. Kita nyo na, mga kapatid. Ang sarap pala pag-aralan nito. Pastor Alexander Santos Ang daming nasasagasaan dito Nakita mo na. Sana matuto kayo, mga kapatid, Sirang-sira dito, tulip. Para saan pa? At sasabihin ng Diyos nasasabihin ng Diyos na lahat ng tao gusto niyang maligtas. Kung ang maliligtas lang pala yung kanya ng mga pinili, tapos yung iba na hindi niya pinili mapupunta sa impyerno, para saan pa yung termino lahat ng tao yung mga ligtas na siyang ibig ng ating Panginoong Diyos? Di ko kontra dito sa talatang ito. Ngayon, ang Diyos ba napakita lamang ng kanyang kahabagan para doon sa mga taong sinasabi ng pinili na ng Diyos sa buhay na walang hanggan? At yung kanyang kagandahang loob hindi niya ibinigay doon sa hindi niya pinili, kundi pinili niya yung iba para magdusa doon sa dagat-dagatang apoy? Ganun ba sinasabi ng Biblia? Hindi ho. Lahat nga ng tao ang gusto ng Diyos mga ligtas Ayaw niya na ang tao'y mapahamak sa dagat-dagatang apoy. Yan ang doktrina ng Biblia. Bakit may mapupunta sa dagat-dagatang apoy? Kasi ayaw nilang sumampalataya. Kaya mayroong maliligtas. Ayaw nilang sumunod sa pananampalataya. Kaya may mga taong hindi mapupunta sa langit. Hindi magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya mali talaga. Yang tulip doctrines ninyo, mali yan, magbago na kayo. At kung may mga membro na nakikinig ngayon, na ang doktrina, yang tulip, iwanan ninyo yung pananampalataya ninyo. Mali yan, mga kapatid. Dito sa verse by verse na binabagtas natin sa aklat ng Roma, hindi yan papasa.
At maging dito sa unang Timoteo 2:4, hindi yan papasa. Bakit? Ano pa sabi ng Tito 2:11? Basa. Eto. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan para kanino? Sa mga pinili lang ba ng Diyos sa buhay na walang hanggan? Hindi po. May dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Kaya nga ang pangangaral ng Ebanghelyo pangbuong sanlibutan. Kaya nga ang pangangaral ng kaligtasan pangbuong mundo. Sapagkat nais ng Diyos na makilala siya ng buong mundo. Sumampalataya kay Kristo, mapasunod sila, mapatalima sila sa pananampalataya para doon sa kaligtasan na kanyang inilalaan para sa lahat ng mga tao. Kaya yung biyaya ng Diyos, gustong dalhin ito ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga tao. Kasi nga ang sabi ng ating Panginoon sa unang Timoteo, ang gusto niya, lahat ng tao'y mangaligtas. Kaya hindi totoo yung doktrina ng tulip. Kaya itong dalawang talatang ito ng unang Timoteo at Tito 2:11, hindi yang kumokontra dito sa Roma 1:5 na siyang nilalapatan natin ng verse by verse study. Di ba? Ano pa sabi? Ayan, no? Dito na lamang John 3:16. Ano sabi ng 1:16? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa saan? Sanlibutan. Hindi sinabi ng talatang ito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa kanyang mga pinili sa buhay na wala hanggan, at hindi para doon sa mga mapupunta sa impyerno na pinili na rin niya. Nakita nyo? Maling-mali talaga mga kapatka. Kahit saan ako lumingon mali talaga itong doktrinang ito ng tulip. Eto nagdudumilat ang katotohanan, mga kapatid. Nagdudumilat ang katotohanan. Sumisigaw ang hustisya. Ito ang tunay na pananampalataya. Dito tayo nais dalhin ng Diyos. Iwanan niyang pananampalataya ang tulip. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos saan? Sa sanlibutan. Walang pinipiling tao. Lahat ng tao gusto ng Diyos na maligtas. Sapagkat yung kanyang biyaya, gusto niya na dalhin yun. Makilala yun ng lahat ng mga tao. At ang sino magsasampalataya ay huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, balikan natin yung tulip na yan. Inaralan mo ngayon yung naitalaga na doon sa dagat-dagatang apoy. Itinalaga na ng Diyos sa dagat-dagatang apoy. Inaralan mo ngayon. Nadala mo sa pananampalataya. Sumampalataya ngayon kay Kristo. Tapos nag-reflect sa Kanya yung kalooban ng ating Panginoon. Nagkaroon siya ng pagbabago sa kanyang buhay. Tapos kaginsa-ginsa mo, hindi pala siya maliligtas. Tinanggap niya si Kristo, hindi pala siya maliligtas. Bakit hindi siya maliligtas? Itinalaga na kamo siya doon sa dagat-dagatang apoy At yung itinalaga na sa dagat-dagatang apoy, kahit na ano pang gawin niya, hindi talaga yun maliligtas. Di masisira na naman siya dito sa John 3:16. Sabi rito ang sino mang sa kanya'y sumampalataya, huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakukuha nyo ba mga kaibigan, mga kapatid? Biruin mo isang tao, kung maniniwala ka sa tulip, itinalaga na sa dagat-dagatang apoy, may hatol na. Sumampalataya, may hatol pa rin. Taliwas sa sinasabi ng talata pag sumampalataya kay Kristo,
Hindi siya mamamatay. Magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Hindi sa kanya lalakip yung ikalawang kamatayan. Kundi lalakip sa kanya? Buhay na walang hanggan. Tignan nyo, magkakapareho yan sila ng tema. John 3:16, Tito 2:11, para sa lahat ng tao yan Unang Timoteo 2:4, Roma 1:5, magkakasuwato yan Tulip lang talaga humihiwalay diba? Kawawa kayo, mga kaibigan ko na nasa pananampalatayang yan. Naililigaw kayo, mga kaibigan ko, ng inyong mga kinikilalang pastor, ng inyong kinikilalang mga manggagawa. Ito pa isang talata Baba tayo ng lumang tipan yan. Awit 103 verse 11. Sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, gayon kalaki ang kanyang kagandahang loob sa kanya na nangatatakot sa kanya. Ano ibig sabihin? Halimbawa, kung totoo man yung tulip na yan na italaga ka na doon sa dagat-dagatang apoy, hindi ka maliligtas. Tulip nga tinalaga ka na ron ngayon, nang naipangaral ang ebanghelyo, nagkaroon ka ng makalangit na takot ngayon sa Panginoon. Nadala ka sa pananampalatayang totoo. Kaya lang, naitalaga ka pala sa dagat-dagatang apoy. O di paano yon? Walang saysay pala yung pagkatakot mo sa Panginoon. Sabi sa talatang ito gayon kalaki ang kanyang kagandahang loob sa kanya nangatatakot sa kanya. Ano ibig sabihin? Yung nangatatakot sa ating Panginoon, makatatanggap yun ng kanyang paglingap. Kaya mali talaga doktrina ng tulip, mga kaibigan, mga kapatid. Maling-mali. Iwanan na ninyo yan, mga kapatid ko. Maling-mali. Sana mga kaibigan, sana nasusundan ninyo yung ating binabagtas, yung ating verse by verse. Ngayon, punta tayo doon sa panghuling bahagi ng 1:5 ng verse by verse natin. Ano sabi? Nasa pamamagitan niya tinanggap namin ang biyaya at pagkaapostol sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Ang ganda ng Yan. Dahil sa kanyang pangalan. Yan, ang ganda. Gagampanan natin bilang replika. Gagampanan natin ang ipinagkatawag sa atin ng ating Panginoon, kung saan tayo itinalagang gawain, hindi para sa ating kalwalhatian, kundi sa kalwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Tulad ng sinasabi ni Apostol Pablo. Ano sabi ni Apostol Pablo? Ginagampanan niya ang kanyang tungkulin alinsunod sa biyaya at pagkaapostol na tinanggap niya sa Diyos sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng bansa dahil sa kanyang pangalan. Ano ba katumbas nung dahil sa kanyang pangalan? Para sa kalwalhatian ni Kristo, alang-alang sa kanyang pangalan o alang-alang sa pangalan ni Kristo.
lahat dapat ng ginagawa natin o gagawin ng tao ay hindi para sa sarili nating pangalan. Hindi para tayo'y matanyag. Hindi para tayo'y maging sikat. Hindi para tayo'y parangalan ng tao. Ginagawa natin ang gawaing ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos para sa pangalan ni Kristo, alang-alang sa kanyang kaluwalhatian. Si Kristo ang dapat na napaparangalan. Si Kristo ang dapat na luluwalhati ng mga tao. Si Kristo ang dapat na nakikita ng mga tao. Yan ang ibig sabihin nung sinabi ni Apostol Pablo dahil sa kanyang pangalan. Gumaganap si Pablo ng kanyang tungkulin sa layuning maitanghal ang karangalan ng Diyos. Ganito rin dapat tayo, mga kapatid, mga kaibigan. Dapat ang buhay ng isang tunay o totoong Kristiyano ay umiikot sa pagluwalhati sa pangalan ni Kristo, hindi para sa kanyang sariling tagumpay, hindi para siya'y maging sikat o mabantog. Dapat ang kanyang buhay ay inilalaan niya upang ang Kristo'y maluwalhati. Kaya ano sabi ng Apostol Pablo? Eto, Unang Korinto 10:31. Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinuman o anuman ang inyong ginagawa. Nagkakaintindihan siguro tayo kapag sinabing anuman, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Hindi sa ikaluluwalhati natin. Ngayon, kung ikaw man ay sisikat, mga kapatid, sa ginagawa mong paglilingkod sa ating Panginoon, at yung kasikatan mo bunga ng ating ginagawang paglilingkod at pagbibigay luwalhati sa Diyos, abay regalo yun. Regalo yun ng ating Panginoon. Kung ikaw may tanghalin ng ibang mga tao, makilala ng ibang tao, maparangalan ng ibang tao, biyaya yun. Yun yung resulta ng ginagawa nating pagluwalhati sa Diyos. Hindi masama yun. Pero kung sa kabaliktaran naman ito, gusto mong maging sikat, kaya ginagamit mo yung pag-iibanghelyo kasi gusto mong sumikat, gusto mong maging bantog, at para ka maging bantog, kakasangkapanin mo ngayon yung pag-iibanghelyo. Mali yun, mga kapatid. Mali yun. Kasi ang layunin mo, matanyag ang inyong sarili. Gusto mo maging sikat At para sumikat ka, gagamitin mong tools, gagamitin mong medium, yung pag-iibanghelyo. Mali. Huwag mong kasangkapanin ang pag-iibanghelyo para sa sarili mong kagustuhan. Dapat baliktad. Kaya tayo nag-iibanghelyo, kaya tayo nangangaral para maluwalhati si Kristo, para makilala ng mga tao ang ating Panginoon. Nang sa gayon, mailapit natin sila sa paanan ng Diyos at mahikayat natin madala, mapasunod sa pananampalataya, tulad ng ginagawa ni Apostol
Pablo. Nasusundan po ba ninyo, mga kapatid? Kaya all in all, makikita natin dyan sa mga talatang pinag-aaralan natin, tulad ng pagkatawag kay Pablo, tayo rin tinawag ng Diyos alinsunod sa kanyang biyaya. Na ito'y gagamitin ngayon natin sa pagmiministeryo, katulad ng tungkuling inaatang sa ating balikat, tulad rin ng kay Pablo. At ito'y mangyayari alinsunod sa biyaya ng Diyos, hindi sa pamamagitan mismo ng ating galing. At tinatanaw natin ang pagkatawag na ito na isang pribilehiyo. Kaya hindi ito dapat ipagmalaki, kundi bilang isang gantimpala na tayo'y natawag ng Diyos at kanyang gagamitin sa pangangaral ng Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Hindi sa mga piling tao na sinasabi ng tulip, sa buong sanlibutan. Sapagkat ang Diyos ay may ibig ng lahat ng tao mangaligtas, hindi pili lamang. At gagawin natin ito na sila ay mapasunod sa pananampalataya para parangalan si Kristo. At kapag tayo'y mayroong nahihikayat sa pananampalataya, may mga napapasunod tayo sa pananampalataya, hindi ating kaluwalhatian ito. Ito ay tagumpay ni Kristo, hindi natin. Ganyan po yan, mga kapatid. Ngayon, bago ako dumako doon sa chapter 1 verse 6 to 7, babasa muna ako sa comment section. Baka mayroon na dyan baka may mga pwede na tayong basahin, bigyan natin ng daan. Biruin mo, yung verse by verse natin chapter 1 verse 5 pa lang, marami na tayong nakita. Ngayon basa mo tayo, baka meron teka bukas muna tayo rito. Pag kayo merong mga gustong basahin, lapag nyo po yan, o di kaya kayo mayroong susog. Okay, tingnan natin. Okay, shout out muna kay kapatid na Jesse Obrero. Yan, shout out din sa iyo kapatid na June Ray Dugang Gombok. Yan. Kay Rosalita Balmes, sabi niya watching from Camarines Sur. Yan, shout out po sa inyo. JB Sarmoyan. Yan, at maraming salamat sa inyong pagantabay. June Reyes, shout out po. Yan ang hamon ni Alexander Santos. Pag-aralan at basahin verse by verse ang Roma at Gawa. Yan, tama po. Tayo po kapatid na June Reyes ay tumugon. Bagamat hindi ito hamon para sa atin mismo, pero nakisali tayo doon sa dalawa niyang hinahamon. Shout out kay Ederlyn Galvez Beltran. Magandang hapon, Michael Antonio E. Labo. Yan. Okay. Tingnan natin kung meron pa tayong mababasa. Lipat tayo dito sa kabila. Yan. Shout out kapatid na Patrick Gonzales mula sa ating YouTube channel. Ano sabi? Kapatid na Patrick Gonzales, good PM Cap Fernando, my friend and mentor, and to Sister Camacho, supporting your ministry. Sorry po at sobrang busy at daming kaganapan na pinagdadaanan.
Yung promise da bawi mi sa Kap. Okay, thank you kapatid na Patrick sa inyong walang sawang pag-support at pag-antabay. Sana ay friendship at love pa rin po tayo, sir. Tayo at sana po ay wag po kayo magsawa at sumuko sa akin ni Kaplino hanggang sa 1,000 years sa langit at New Jerusalem. Amen. No? Hindi po pwede yun na mangyari kapatid ng Patrick. Hey, ano pa sabi kapatid ng Patrick? Ang pagsunod natin sa commandment ay bunga ng biyaya, love at faith natin kay Kristo. John 14:15, Romans 3:31, Galatians chapter 3 verse 24, 1 John 5:2-3. Amen. Kapatid ng Patrick, yung binabasa ko po mga kaibigan dito po yan sa YouTube channel. Ano pa sabi? Daming ayaw sa katotohanan at nananatili sa kadiliman ng puso at isip. John 3 verse 19 and 2 Corinthians chapter 4 verse 4, 2 Thessalonica chapter 2 verse 11-12. Matindi ka kapatid na Patrick, talagang tilalataan mo ng gusto Kaya dapat sumuko at magbalik loob na sila sa ating Panginoon bago siya magbalik. Amen. Bago pa bumalik ang ating Panginoon, bago pa magsara ang pintuan ng awa, ay harinawa maraming mga kaluluwa ang mapaabutan ng pabalita at sila man ay sumampalataya sa ating Panginoon, mapasunod sa pananampalataya na itinuturo ng mga apostol. Yan. So, thank you kapatid na Patrick. Balik tayo dito sa ating tingnan naman natin dito sa kabila. Okay, kayo po ay patuloy na nakaantabay mga kapatid dito po sa programang Ayon sa Kasulatan. Yan. Ask o ASK, Ayon sa Kasulatan, Gabay sa Katotohanan. Okay, shout out kapatid na Jessie Gonzales. Yan, nakaantabay rin kapatid na Jessie Gonzales. At kay kapatid na Jason Dos Pueblos. Jason. Yan. So magandang hapon din sa iyo kapatid na Jason. Alright. Okay. At syempre bago tayo dumako sa pagpapaalamanan, ay kaligayahan ko na kayo po ay patuloy kong mabati yung mga hindi ko nabati. Ayan. Shout out kay kapatid na Danilo Tano. Yan, maraming salamat po sa patuloy ninyong pag-antabay sa atin pong programa dito po sa Ayon sa Kasulatan o ASK, Ayon sa Kasulatan, Gabay sa Katotohanan. Okay. Shout out kay kapatid na Jeremias Arquero Corpus. Hey, shout out din po kay nawala na naman. Nawala lagi. Ano ba yan? Pabati na ako, nawala na naman shout out Shamayin Ahava. Yan, ano ba pangalan ito? Okay. Naku, ang bilis. Siguro dapat baguhin to ng ng Facebook, Dapat pag kahit live, yung mga comments dapat hindi nawawala. Dapat nandiyan lang, Yan. Try ko nga itong
Okay. Shout out kapatid na Michael Antonio Ilabo. Ito, nabati ko na to, si kapatid na Ederlyn Galvez Beltran. Yan. Okay. Tingnan natin dito sa YouTube. Yan. Shout out po kapatid na Angelito Talusan. Yan. Go forward and God bless you. Yan. Thank you, Sir Angelito Talusan. Okay, shout out po sa inyo, sa inyong buong pamilya. Magandang hapon po at God bless. Okay. Si pangalan. Obedience T, sabi niya, 10 commandments is the byproduct of our fervent faith in Christ. Ayun. Watching from Washington. Salamat kapatid, obedience. Yan, thank you. Bagay na bagay sa inyo obedience. Okay, shout out po sa inyo. Arnold Villaneza. Yan. Good PM bro. Shout out po from Palawan. Shout out sa mga taga Palawan at sa mong pamilya na kapatid na Arnold Villaneza. Shout out po sa inyong lahat. Okay. Hindi ko na makita yung ibang no? Kim Navarro. Yan, shout out po kapatid na Kim. Sabi shout para pakirambo si EDC. Rambo ka sa akin. Shout out. At nabati na natin to, no? Pero ang kapatid natin ito na si Miji Taimi P. Mugs, watching from Italy. Yan, from Magvos family. Okay, shout out po sa inyong lahat dyan. Okay, so wala na, no? Tanong ni Pastor Alexander Santos kay AI Brian Badaw, kailan ka magtuturo? Yan, shout out sa iyo kapatid AI Brian Badaw. Tinatanong ka ng ating pong kaibigang pastor sa Alexander Santos, kailan daw po kayo magtuturo? Nauna na tuloy ako sa inyo. At sinashout out din ni Pastor Alexander Santos si kapatid na Dudes Arisgado. Yan, mga magigiting na mga debatidor ito kung kailan daw po rin kayo magtuturo ng verse by verse. Yan, yan. Ang talagang hinahamon talaga rito ni Pastor Alexander Santos, si Brian Badaw at saka si Dudes Arisgado. Yan. Nakikisingit ako sa kanila. Nauna na tuloy ako. Ayan, Okay. Rosalita Balmes from Camarines Sur. Yan, shoutout po sa inyo lahat dyan. Okay. Siya. Wala na tayo sigurong nakaligtaan, Kung meron man, pasensya na. Hindi ko na makita. Ano po? Yan. So, pansamantala, dyan muna natin tinatapos ang atin pong ginagawang pag-aaral. At sinashoutout ko rin ang kabuuan ng membro ng 3A Media. Sa lahat po ng membro ng 3A Media, magandang hapon po. Ganon din sa buong membro ng Advent Biblical International Ministry. Patuloy po kayong pagpalain ng ating pong Panginoong Diyos. At sa lahat ng mga kapatiran na may mga programa sa social media, sumayin nyo po ang pag-iingat ng ating pong Panginoong Diyos. Dako tayo mga kapatid sa ating pagtatapos na panalangin. Let us pray. Maraming salamat po Amang Banal sa isa na namang makabuluhang pag-aaral. At salamat sa patuloy niyong pag-antabay. Dalangin namin, Ama, na anumang pagsubok ang aming danasin sa buhay na ito, anumang kapigatian,
anumang karanasan ay patuloy kaming maging matagumpay sa pamamagitan ng inyong pag-ibig amang banal at sa biyaya ng aming Panginoon Jesucristo. Gayon din, walang isa mang mawaglit sa amin kundi madagdagan pa kapag ang inyong anak ay nahayag sa ikalawang pagbabalik. At ang pakikipisan ng Santong Espiritu ay patuloy naming maranasang lahat hanggang sa katapusan ng daigdig. Binabalik po namin ang aming pagluwalhati, pasasalamat at papuri sa inyo, Ama, sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, mga kapatid, ay ang inyong pong maliit na lingkod kay Kristo, Master Guide Fernando B. Camacho Jr. ay patuloy na iniiwan kayo sa makapangyarihang palad ng atin pong Panginoong Diyos. Hasta la vista. Viva el Señor. Viva Adventista del Séptimo Día. Chokbok, hamnida, mispa sa inyong lahat, mga kapatid. God bless po. Fernando Beza Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore.